Sa buhay ng tao, di may iwasan ang di pagkakaintindihan, ang tunggalian ng intensyon, ng kagustuhan. At sa mga pangyayaring ito, may mananaig at magugupo, may magtatagumpay at masasaktan. Ang mga nagupo at nasaktan ay magkakaroon ng pagkamuhi o galit at kaisipang magiganti sa nakapanakit o nakapagsamantala sa kanila. Mabigat man o simple ang pagkakasala, sa mga panahong di mabigyang katuparan ng kagustuhang makapagiganti o mabigyang ustisya ang pagkaapi o suyuin, makipag-ayos ang taong dahilan ng sama ng loob, ang kalungkutan o pagkapuot ay maaaring kimkimin sa mahabang panahon at maaaring makaapekto sa mental na kalusugan at sa kabuuang pamumuhay ng isang individual. Sinasabing ang pagpapatawad ay mabisang lunas dito. Ano ba ang forgiveness o pagpapatawad? Ano ang maitutulong nito sa mga taong nalalaso ng kanilang sama ng loob o galit sa taong nakapanakit sa kanila? Ika nga ni Nelson Mandela, ang pagkamuhi ay parang lason na iniinom mo na ang inaasahan mong mamatay ay ang kinamumuhian mo. Ayon sa APA o American Psychological Association, ang forgiveness ay sadyang pagsantabi ng hinanakit o sama ng loob sa taong nakapanakit o nakagawa sa iyo ng masama o di ka nais-nais na bagay. Ngunit hindi nangangahulugang ikaw ay makikipagbati o makikipagkasundo o ipagpapaumanhin ng pagkakasala. Hindi din ibig sabihin nito ay tinatanggap mo na ang pangyayari at tupana ang galit. Bagkus, ito ay ang voluntaryong pagbago ng damdamin, pag-uugali at pakikitungo sa nagkasala sa iyo upang mawaglit sa iyo ang pagkamuhi at maiparamdam ang simpatya, pagkahabag at pag-unawa sa nagkasala. Ano ang masamang dulot ng pagkimkim ng sama ng loob at pagnilay-nilayan ng may masamang intensyon ang taong nakapagdulot sa iyo ng sakit at puot? Ang mga negatibong emosyon at kaisipan ay maaaring bumalot at magdikta ng iyong pagkakakilanlan at pagkatao, agawin ang iyong kasiyahan at ikulong ka sa nakaraan. Maaari ding maapektuhan ang iyong pisikal na kalusugan. Ang stress na dulot ng galit ay nauuwi sa chronic stress response ng katawan na pwedeng maging sanhi ng cardiovascular diseases, high blood pressure, hormonal imbalance at depresyon. Ayon sa pag-aaral ni Charlotte Van Ooyen-Witvliet, clinical physiological psychologist at profesor sa Hope College, Michigan, USA, napatunayan niyang may positibong epekto ang pag-unawa sa nagkasala, kasunod sa pagninilay-nilay o pag-alala ng mga pangyayaring nakapanakit sa isang individual, kumpara sa pagtitimpi ng mga negatibong emosyon tulad ng galit at pagkalungkot. Napapataas nito ang heart rate variability o ang pagitan ng pagtibok ng puso na nangangahulugan ng kalmadong pakiramdam. Ganon din, napapababa ng pagpapatawad at simpatya ang level ng cortisol sa katawan. Mahalaga ang cortisol sa pagtugon sa mga panandaliang pisikal na stress dahil ito ang nagpapalabas ng glucose upang magbigay ng ekstrang enerhiya na kakailanganin ng ating mga kalamnan sa pag-aksyon upang tugunan ang mapanganib o mahirap na sitwasyon. Ngunit masama ang epekto nito kung psikolohikal ang stress. At dahil walang pagkakaiba sa pagkakakilanlan ng katawan sa pagitan ng mental at physical stress, pareho ang pagtugon nito dito. Kapag mataas ang level ng cortisol sa katawan dahil sa stress dulot ng labis na pag-iisip o galit, ay maaaring mauwi sa cognitive decline o paghina ng mga mental na kakayahan tulad ng memorya at pagkatuto. Napaiigting din ito ang pagkabalisa o anxiety, depresyon, obesity, sleep disturbance at cardiovascular disease. Nakakapagdulot din ito ng chronic inflammation na minsan nauuwi sa cancer at autoimmune diseases o ang pag-atake ng sarili nating immune system sa ating katawan. Ang hindi pagpapatawad ay nagbibigay din daan sa pagkaumaling sa malalim, emosyonal at di-control na negatibong pag-iisip, na siya namang nagdudulot ng ilang mental health issues tulad ng anger disorders, depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, obsessive-compulsive problems, at psychosomatic symptoms na kalaunay magiging dahilan ng paghina ng pisikal na kalusugan at pagkasira ng mga relasyon.
Ngayong alam na natin ang relasyon ng stress na dulot ng pagkapuot at sama ng loob sa ating mental at pisikal na kalusugan, atin namang alamin ang definisyon ng forgiveness o pagpapatawad at ilang mga konseptong nakapalibot dito ayon sa dalawang nangungunang psikolohista sa pananaliksik sa paksang ito na si Everett Worthington, isang clinical psychologist at professor emeritus ng Virginia Commonwealth University, at ni Robert Enright, Doctor of Psychology at Professor ng Educational Psychology ng University of Wisconsin-Madison. Ayon kay Worthington, may dalawang klase ng pagpapatawad, ang decisional forgiveness at emotional forgiveness. Ang decisional forgiveness ay ang intensyon ng biktima na kontrolin ang kanyang gawi o pakikitungo sa nagkasala sa kanya, tulad ng di pag-iwas, di paglayong maghiganti, hindi pagpapakita ng galit, at pagtrato sa nagkasala bilang mahalagang individual. Ang emotional forgiveness naman ay ang gradual na pag-alis ng biktima ng mga negatibong emosyon tulad ng pagkamuhi at galit at pagpalit nito ng positibong emosyon tulad ng pakikiramay at pag-unawa sa nagkasala. Ang forgiveness naman ayon kay Enright ay nangyayari kapag ang taong nasaktan ay nagawa ng malampasan o kusang loob na binibitawan na ang sama ng loob o puot. Gayon din ang hindi pagpaapekto at pagbibigay malasakit sa nagkasala. Ngunit sinasabi din niya na ang pagpapatawad ay di nangangahulugan ng pagtitimpi, pagkaila sa nangyari, pagkonsinti o pagpaumanhin sa kasalanan, o hindi pagsulong ng karampatang hustisya laban sa nagkasala. Hindi din nangangahulugan na kailangan makipag-ayos, magbalik o makipagkasundo, lalo na sa mga sirkumstansya ng pang-aabuso. Sa makatuwid, ang pagpapatawad ay intrapersonal o base sa pasya at kalooban ng biktima. May tatlong pangunahing teorya kung bakit ginagawa ng isang individual ang pagpapatawad. Una, ang stress and coping theory, na tinatalakay ang kahalagahan ng pagpapatawad bilang isang mekanismo na makakatulong upang maibsan ang kawalang hustisya o mga negatibong emosyon na nararamdaman ng isang naagrabyado. Binabanggit dito ang injustice gap o ang paraan kung paano hinahangad ng biktima ang hustisya o resolusyon at ang pagkakaiba nito sa aktwal na sitwasyon. Sinasaad dito na matatamasa lamang ang kaayusan ng loob kapag napuna na ang mga hinahangad ng mga sirkumstansya ng naagrabyado. Ngunit sa sitwasyon na di magkaroon ng katuparan nito, ang pagpapatawad ay isang paraan upang makayanan o maibsan ang stress na nararamdaman ng naagrabyado. Pangalawa, ang interdependence theory, na may formulang commitment equals satisfaction with the relationship plus investment minus satisfaction with alternatives. Ito naman ay patungkol sa mga may malalapit na relasyon. Sinasabi dito na kapag pinapahalaga ng isang partner ang kanyang karelasyon o ang relasyon nila kaysa sa pansariling interes, na pasisibol nito ang tiwala. Dagdag dito, sinasabi na dahil sa mga suliranin tulad ng mga di pagkakaintindihan, masusukat ng bawat partner ang kahalagahan nila sa isa't isa at paninindigan sa relasyon, na siya namang batayan sa pagpapatawad. Kung mahalaga ang isang partner, mas madali itong patatawarin. Pangatlo, ang evolutionary theory. Ayon dito, ang paghihiganti at pagkakasundo ay may ugat sa ebolusyon. Sinasabing ang mga primates o ang mga hayop tulad ng mga unggoy na may kaugnayan sa ating mga ninuno ay nakakitaan ng gawi na may relasyon sa pagsulong ng hustisya at katarungan. Ang kakulangan ng mapagkukunan ng makakain ang nagbunsod sa grupo ng mga hayop na ito na magkaroon ng kooperasyon at fairness ethic, na naglalayong mabigyan ng patas na pangangailangan ang bawat isa sa grupo. Ang mga miyembro na lumalabag sa pagkakapantay-pantay na ito sa pagkonsumo at nanlalamang ay pinalalaya sa grupo o pinapatay. Nakita din sa kanila na nagtatanda sila kapag nasaktan at gumaganti sa nakasakit o sa mga malapit na pamilya nito. Kung ang lahat ng nanlalamang ay napapalayas o napapatay, mauubos ang komunidad na nabuo, kung kaya't upang mapagtibay ang integridad ng samahan ay nagkakaroon ng pagkakasundo. Sinasabi din dito na ang mga mahalagang tao o ang malalapit sa atin ay mas madaling patawarin
at ang mga individual na mapagsamantala ay mahirap patawarin. Ang tatlong pangunahing relihiyon sa mundo ay may magkakahawig na konsepto ng pagpapatawad. Ang Judaismo, Kristyanismo at Islam ay may isang paniniwala na ang Panginoon ay mahabagin, maunawain at mapagpatawad. Ang tanging pagkakaiba lamang ng paniniwala nila ay ang pagpapatawad ng pagkakasala sa kapwa. Sa Judaismo, ang tanging makakapagpatawad lang sa nagkasala ay ang taong nagawan ng kasalanan, at kung ang nagkasala ay hihingi lamang ng kapatawaran. Sa Islam, may paniniwala sila na kung ano ang inutang ay siya ring kabayaran, ngunit di inaalis ang posibilidad na patawarin ng biktima ang nagkasala at pwede din na magbigay ng kompensasyon ang nagkasala upang siya ay mapatawad o maabsuelto. Sa mga Kristiyano, ang paniniwala nilang ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang pagkahabag at pagpapatawad na ito ng Panginoon ay inaasahang ibigay din ng mga napatawad sa mga nagkasala sa kanila para sa alaala ng kabutihan ng Diyos. Sinasabi din na ang pagpapatawad ay siyang makasusugpo sa kasamaan dahil inaalis nito ang masamang impluwensya sa nagawa ng kasalanan na maaaring maipasa niya din sa iba. Ito din ang pagpapahayag ng pagmamahal at pag-unawa sa kapwa at siyang magpapanatiling malapit sa piling ng Diyos, sa sarili, sa kapwa at sa komunidad. Ngayon naman, alamin natin ang mga interbensyon upang makatulong mabigyang daan ang pagpapatawad ng mga naagrapyado. Ito ay ang Process Model of Forgiveness ni Robert Enright at ang Rich Model ni Everett Worthington. Ang process model ay may 4 na bahagi. Ito ay ang uncovering phase, decision phase, work phase, at deepening phase. Sa uncovering phase, dito kinokompronta ng biktima ang pagkakasala sa kanya at ang naging epekto nito sa buhay niya, kasama ang sakit at pagdurusang hatid nito. Kailangang himayin ang bawat suson ng sakit bukod sa makatwirang galit tulad ng kahihiyan, pagsisi sa sarili, obsessive thoughts tungkol sa nagkasala at sa kanyang ginawa, ang pansamantala o permanenteng epekto nito at ang pagbabago ng pananaw ng biktima tungkol sa hustisya ng tao at Diyos. Sa decision phase, dito ay may malalim ng pagkakaunawa ang isang individual tungkol sa katangian ng pagpapatawad. Sinasabi dito na kahit paman sa dami ng banal, spiritual at kultural na kautusan, kailangang ang mag-udyok sa kanya upang magpatawad ay ang kanyang malayang pagpapasya. Dahil ang kanyang layunin ay palayain niya ang kanyang sarili sa pagkapuot at hindi pagpapatawad. Dahil nauunawaan niya na walang magandang kahihinatnan ito. Nakikita niya na isang magandang opsyon ang pagpapatawad upang makalaya sa pagdurusa at siya ay magdedesisyong gawin ito. Sa work phase, dito nagkakaroon ng konkretong aksyon ang individual na kilalanin ang nagkasala, alamin ang kanyang mga dahilan, at ang kanyang estado ng mangyari ang pagkakasala. Pati na din ang kanyang karanasan ng kabataan. Maaari itong magbigay ng ibang kabatiran sa mga naging sirkumstansya at pagkakakilanlan sa nagkasala na maaaring magbunsod sa pag-unawa at habag. May kahirapan ang bahaging ito, lalo na't nangangailangan ng lakas ng loob sa panig ng biktima upang harapin at kalaunay patawarin ang nagkasala habang dala-dala pa nila ang sakit at puot. Di pwedeng madaliin at maaari ding matagalan bago mapagtagumpayan. Sa ibang sitwasyon katulad ng mga naabuso, maaaring di nila magawang magpatawad. Ang magagawa lang nila ay maibsan kahit konti ang pagkamuhi sa nang-abuso sa kanila. Deepening phase. Dito ang individual ay nagkakaroon ng makabuluhang pag-unawa sa kanyang pagdurusa. Nakakaranas na din siya ng mas makahulugang interaksyon at koneksyon sa kapwa. Nababawasan na din ang mga negatibong emosyon at nagkakaroon ng panibagong layunin sa buhay. Dito makikita ang kalayaan sa sakit at pagdurusa at ang mas malalim na pag-unawa ng pagpapatawad. Daan upang maintindihan ang sarili at ang pangangailangan din niyang humingi ng tawad sa iba o sa nagkasala sa kanya.
Rich Model of Forgiveness ni Everett Worthington. R is for recall the hurt. Alalahanin ang nangyari at ang sakit na dinala nito. Kailangan sa paghilom na harapin ang katotohanang ikaw ay nasaktan. Pigilan ang sariling maging sarkastiko sa bahaging ito at iwasan din ang pagtrato sa sarili bilang biktima at sa nagkasala bilang napakasamang tao. Kumbaga, maging objektibo sa iyong pagsusuri sa mga taong sangkot at sa sirkumstansya. Magpasyang magpatawad at ituring ang nagkasala bilang isang tao na may halaga. E is empathize with your partner. Ilagay mo ang iyong sarili sa katayuan ng nagkasala. Ipagpalagay mo na nakaupo ka at kaharap mo ang nagkasala sa iyo. Kausapin mo siya at ibuhos ang nasasaloob mo sa kanya. At kapag nasabi mo na ang lahat, ikaw naman ang umupo sa kinauupuan niya. Subukan mong kausapin ang iyong sarili bilang ang nagkasala upang mas maintindihan siya at ang nagawa niyang kasalanan sa iyo. Maaaring maging susi ito ng mas malalim na pangunawa at malasakit sa nagkasala at magbunsod sa iyo upang magpatawad. A is for altruistic gift. Huwag mong ipagkait ang kapatawaran. Ibigay mo ito ng maluwag sa loob. Alalahanin nating tayo din ay nagkasala sa iba. Maaaring sa magulang, sa guro o sa ating kaibigan. At tayo ay pinatawad nila kung saan nabigyan ng kagaanan ng ating kalooban at malayang pakiramdam. At nabuo sa isip nating hindi na natin sila ulit bibiguin. Sa pagpatawad natin sa nagkasala, maibibigay natin ang regalong dati nating natanggap sa nagpatawad sa atin. C is for commit. Kapag ikaw ay nakapagpatawad na, isulat mo ang mga katagang ito. Ngayon, pinatawad ko si blank sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Ito ang magsisilbing paalala natin sa ating mga sarili. H is hold on to the forgiveness. Maaaring bumalik ang alaala ng pangyayari at maramdaman ulit ang sakit at galit kahit napatawad mo na ang nagkasala. Hinahangad nating mas malumanay na ang epekto ng mga pagdurusang ito kumpara ng bago ka magpasyang magpatawad. Matutunang harangin ang mga nakakagambalang kaisipan ng paghihiganti at pagkaawa sa sarili. Manatiling matatag at panindigan ang pagpapatawad. Self-forgiveness. Kung ikaw ay nagkasala sa sarili mo at nakakaramdam ng hiya, konsensya at nagdadalang sisi sa sarili, pwede mong gawin ito upang maibsan ang negatibong emosyon at mapatawad ang iyong sarili. Ngunit alalahanin mong maging responsable sa pagpapatawad sa iyong sarili. Huwag mong madaliin ang pag-alpas mo sa nararamdaman mo upang maging mas makahulugan at tunay ang iyong pagsisisi at may pangakong iiwasang makaulit muli ng pagkakasala. Receive God's forgiveness. Iwasto mo ang iyong sarili para sa mga bagay na itinuturing mong sagrado. Maaaring sa ating Panginoon, sa kapwa, o kung sino mang sa tingin mong naapektuhan ng iyong nagawa. Repair relationship. Kung ikaw ay nakapanakit, gumawa ng paraan na kahit paano ay maibsan ang pagdurusa ng nasaktan mo. O kung di man, mangyaring bumawi ka sa ibang bagay o sa mga taong maaaring maapektuhan ng nagawang sitwasyon. Rethink ruminations. Minsan ay nadadaig tayo ng pagsisisi at pagtuligsa sa sarili dahil nagbibigay tayo ng mataas na pamantayan sa ating mga sarili bago tayo magpatawad. Baguhin natin ang kaisipang yaon. Pang-apat, gamitin ang mga hakbang sa rich forgiveness. Pang-lima, rebuild self-acceptance. Mauunawaan mong ikaw ay hindi perpekto, ngunit isang mahalagang individual. Mangyaring maghanap ng taong malugod na makikinig at makakatulong na maibalik ang tiwala, kumpiyansa sa sarili at makakapagpatunay ng iyong kahalagahan. Resolve to live virtuously. May papakita ang tunay na pagsisisi sa pagbabago. Piliting hindi na maulit ang nagawang pagkakasala. Ayusin ang sarili na maging responsable at matuwid sa pakikitungo sa kapwa. Alalahanin natin na ang pagpapatawad ay isang malayang pagpapasya. Kung ito ay makakatulong upang mapagaan ang iyong kalooban, pwede mo itong subukan. Ngunit magandang handa ang iyong sarili
na panindigan ang desisyong magpatawad upang tunay ang pagpapalaya mo sa iyong sarili sa kalungkutan at poot. Malaking salik sa pagpapatawad ang pag-unawa at malasakit sa nagkasala at ang lakas ng loob na harapin ang ugat ng pagdurusa para tuluyan ng makapagbitaw dito at paghilumin ang sugat ng nakaraan.